Again, this award I share with Ann Curtis, Bob Navarro, John Hilario. Ay, hindi palanggit. Hindi binanggit. Hindi binanggit. Hello mga stories, welcome back sa isa naman na random reaction mo podcast dito sa ating channel Mike Stories. Ako pala si Martin, no? At ngayon, pag-usapan natin yung mga may init na issue, no? Online ng derechahan, walang arte at walang sip-sipan dito sa ating channel. So, mga stories, no, for today's video, no? Tatalakayin natin, no, may nag-away talaga ng dalawang celebrity, no? Walang iba kundi si Vice, no? Si Meme Vice at si Kim Chiu. Yung isa naman itong classic example ng fan issue na pinalaki ng todo sa social media. So, kasi sa totoo lang mga stories, no, ang daming issue ngayon na hindi naman na dapat issue kung marunong lang naman ng mga taong tumingin sa buong context, no? At hindi lang sa isang clip, no? Isang tweet o isang emotional reaction. Well, himayin na natin ito mga stories. Ito na. So, bago panoorin natin yung video, no, basahin muna natin yung mga post sa mga ito, galing ito sa Usap Pinas. Okay? Sabi dito, the girls fighting? Twitter erupts, Vice Ganda calls out Kim Chiu fans after the tweet calls out the former of forgetting to mention the latter in the speech to acknowledge its Showtime Best Variety Show with the famous Broadcast Awards 2026? Well, Vice Ganda called the tweet cheap while tagging Kim Chiu on the quote retweet. She later on reminded her fans not to promote toxic behavior while being her fans. Meanwhile, Kim Chiu came back and defended her fans, stating that the fans love and support her, making them act in defense in the artists that they support. Netizens weigh in on the issue, stating that each Showtime can stand on its own without Kim Chiu and its host. Others, especially the fans of Kim Chiu, state that she is better off than being of the show. As of writing note, Vice Ganda states that they are not fighting, in contact with each other while everything unfolded, and implied that they are in good terms. Ngayon, ito na naman mas mitya dito. Nag-quote ng tweet si Vice Ganda na sinabi, "Grabe ng kaksipan of these fans, lo, Kim Chiu." Diba? Tapos ito yung nag-follow up tweet na si Vice. Sa atin mga little ponies, hindi sapat ang katanggap-tanggap ng dahilan na mahal nyo ko para maging masama kayo sa iba. Ipagpapasalamat ko ang suporta nyo. I will not enable your toxic behavior just because I seek your support. I love you, my mature and thinking little ponies. Samantala, yung sagot sa inyo naman ni Kim Chiu, no? Ayaw ko na sanang palakihin ito. Pero biglang mga taga may support ay hindi naman siguro katsipan ang tawag doon. Siguro po marami sa sobrang pagmamahal at suporta nila sa idolo ay protective sila. Initial reaction po siguro ito. Hindi ko sila tinotolerate pero sana hinayaan natin ito. Kung wala ang mga taong sumusuporta at lubos na nagmamahal sa atin, wala din tatangkilik sa lahat ng ginagawa natin. At follow up pa niya, no, mga stories ito. Let's spread love and love always. So, malinaw na mga stories. May mga fans na nagtatampo, sumagot si Vice, sumagot si Kim, tapos nag-react ang buong internet sa parang may teleserye. Ngayon mga stories, so, for the context, panoorin natin yung video, no? So, ngayon, may ito yung binahagi ni speech ng Meme Vice. Ito galing ito sa pep.ph, no? Ito, papanoorin natin, no? Ito. May video siya. Ito yun. Again, this award I share with Ann Curtis, Bob
Navarro, Jong Hilario, Ami Perez, Ogie Alcacid, Jukes, Teddy, Karel, Jackie, my husband Ayon, MC, Lassie, Sean, Darren, and my baby Ryan Mang. Sino pa ba? Ang mga bago namin kasama, sila Brent Manalo, sila Ral, Showtime Baby Dolls. Maraming salamat po. Nakakatuwa. Ayun, yun yung talaga yung speech niya, no. So napansin niyo na hindi siya binanggit ng ito yung hindi na-mention si Kim Chiu. At doon nag-react ang mga ilan ng mga fans niya. So ito yung ito yung diretsong opinion ko dito, no. Una, oo, pwedeng nakalimutan lang, okay. Ganun kasimple, okay, ganun lang kasimple. Live speech yan ano ba? Hindi yan thesis defense, hindi yan attendance check. Even sabihin natin 16 years siya sa entertainment industry. Parating, parang taon-taon na lang siya ganyan. Oo. Siguro, well, katulad yung sinabi ko, no? Live speech yan, hindi naman thesis defense, di ba? Hindi naman attendance check, di ba? Hindi lahat ng mga, hindi lahat ng hindi nabanggit ibig sabihin may favoritism o may sinasadyang pang-i-snub, okay? Ang problema kasi sa ibang mga sa ibang mga fans, pag hindi na mention ang idol nila, automatic disrespect na agad na ang basa dito. Hindi ba pwedeng simpleng human error, hindi pa pwedeng mental block, o hindi pa pwedeng overwhelm lang sa moment, no? At kung papanoorin na mismo ang clip na yun, no? Yung sa kanina nung clip, halatang naghahanap si Mayor Vice na mga names habang nagsasalita, okay? Ibig sabihin, spontaneous yung speech niya. Hindi perfecto, okay? At normal lang yon, okay? Pangalawa, mali ang tweet ng mga fan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Well, prangkahan tayo. Kahit sabihin mo, mag-cancelahan tayo dito. Cheap din talaga ang dating sa inyo okay? Kasi totoo yung tweet, sa tono yung tweet, hindi simpleng sayang, hindi na-mention si Miss Kim, di ba? Ang tono parang may favoritism yung at least finest, di ba? Ibig sabihin, hindi yan concern dito. Accusation na yan, di ba, mga stories? At pag accusation na yan, wag kang magulat kung sasagot ng matapang sa taong tinatatamaan mo, okay? Pangatlo, ito, guess ko yung bakit na-off si Vice dito, no? Kasi isipin mo, mga stories, nanalo tayo bilang show. Moment of celebration. Tapos imbes na congratulations ang usapin, tapos naging sentro, sino ba ang hindi nababangkit, di ba? Ano naman yun, di ba? Kaya imbes na i-celebrate ang achievement, no? Ginawang checklist ang mga fans ng mga thank you speech. At ito ang sakit ng mga culture ngayon, no? Mas mauna pa iko ang mga fandom kaysa sa mismong moment ng artist, no? Pangapat, ito yung mga may sablay din si Mayor Vice, no? Sa paraan ng pagtawag out, no? Oo, may valid na mainis siya, okay? Pero ang salitang kachipan, kahit totoo lang tingin niya, syempre may impact yan, lalo na sa public figure siya, okay? Kaya pag binanata mo yung pang sa kapwa-host mo in public, automatic lalaki talagang issue, okay? Expect mo na yan, expect mo na yan, okay? So, minsan, kahit tama ka, kahit kung reckless yung delivery mo, lalo kang lumalala yung sitwasyon. Alam mo na yung expect mo. Expect mo na yan, may advice, okay? At yan ang nangyayari dito, no? Hindi nila ito tungkol sa nakalimutan i-mention, okay? Naging naging issue na rin ito sa respect, ego, at public handling, okay? Panglima, ito si Miss Kim Chiu naman, medyo alanganin din yung position niya. Okay? Guess ko yung gusto niyang sabihin, no? Didepensa niya ang mga fans niya kasi siyempre ayaw niya magmukhang kakampiyon niya yung pambabash at sa supporters niya, di ba? Pero kung diretsahan tayo, okay? May puntos kasi si Mayor Vice, no? Na hindi dapat kinukonsente ang toxic, okay? Nung kinukutin yung mga toxic behavior kahit pag galing yan sa pagmamahal ng fans, okay? Hindi pwedeng dahilan ang protective lang sila, no, para lusutan ang pagiging unfair
o pagiging accusatory online. Kasi kung lagi na nating sasabihin na mahal lang nila ang idol nila, wala naman na mananagot ang bad behaviors, di ba? Love is not an excuse of toxicity. Tapos support is not a license para mang-atake, di ba? Paano? Ang OA ng mga netizens, kung tutuusin, ang OA ng mga netizens ang pinapalabas na kaya ng itshota na walang ganito o ganyan. mas okay si Kim na umalis. Yan ang problema sa mga online discourse ngayon, okay? Mula sa maliit na issue, lalong gustong gawing gyera. Parang ginagawang war ng usapin dito, no? Laging may gustong magwalay, magkampihan, magbanggaan, okay? Ito sa totoo lang, mga stories, mas malamang na mga taong involved mismo, okay? Sila guys, si Mary Vice, si Miss Kim Chu, na mas kalmado pa kaysa sa mga files na mga netizens na nakikisaw-saw. At base niya sa update, masters, base sa update, sinabi ni Mary Vice na hindi sila nag-aaway. Okay? At nag-uusap sila habang nangyayari lahat. Well, I feel that. Okay? Diyan pa lang, alam ko na yan yung estilo yan. Okay? Narinig ko yung room. Okay? So, malinaw, no? Mas malaki pa ang issue sa internet kaysa sa totoong reality o totoong relasyon nila. Okay? So, pangpito, ito ang pinaka-importante po dito. Okay? Hindi obligasyon ng mga isang host na magbanggit lahat ng mga tao ng perfecto. Okay? Ng isang impromptu speech para lang mapatunayan na fair sila. Okay? At doon mo ibabasa ang favoritism. Sobrang babaw nun. Okay? At saka tunay na basehan ng respeto kung paano mo itinatrato ng katrabaho mo sa araw-araw, hindi lang sa isang mental block moment ng stage. Okay? Sa totoo lang mga stories na kung matibay naman yung samahan nila, hindi yan masisira dahil lang may hindi nabanggit na speech. Okay? Ang mga stories, ito yung bottom line ka dito. No? Simple lang dito. No? Ang fans, sumusobra na yan Masyadong mabilis magbintang, masyadong mabilis ma-open, at masyadong mabilis gawing personal sa isang bagay na hindi accident lang. Okay? Si Meme Vice may point, pero pwedeng siyang maging maingat ang wording. Okay? May tama siya sabihin ng toxic behavior, pero dahil public figure siya, dapat alam niyang bawat salita niya na multiplier effect. Okay? So, si Miss Kim Chu na naman, understandable ang depensa sa mga fans, no? Pero dapat malinaw din na hindi lahat ng pagmamahal ay tama sa paraan ng paglabas. Okay? Hindi porket loyal ang fans, no? Exempted na sa accountability. Okay? So, para sa akin, ito ang totoong issue dito. Fan entitlement. Yung pakiramdam ng ibang fans at dapat ang niiko sa lahat ng mga idol nila. At kapag may hindi umayos sa gusto nila, automatic may kasalanan agad ang iba. Okay? Hindi healthy yan, hindi yan support, toxic attachment na yan. Well, sa dulo, hindi ito dapat gawing malalaking bangayan dito. Mas okay kung lahat matras, nga, at tanggapin na hindi lahat ng pagkukulan ng insulto at hindi lahat ng reaction ay dapat i-broadcast na parang national crisis. Yun lang yung masasabi ko dito, Masters. So, kayo, Masters, anong take nyo dito, no? Tama ba si Mary Vice sa pagtawag out, di ba? O pagko-call out? O tama ba si Kim Chu na pagdepensa sa kanilang mga fans? Okay? O parang sila may punto pero pinalaki lang yung mga fandom sa social media. Okay? Comment down below sa baba ng mga opinion dito, no? Pero siguruhin nating maayos, logical at hindi puro step. Malamang may kakancel out na naman yung mga tao dyan. Mga saradong isip. Ay nako. Kung gusto niyo mga mas marami pang ganitong prank reaction at stay to the point sa commentary. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel and click the notification bell sa baba. Be part of community, be part of the Stories membership for as low as 39 pesos. May early videos ka na every single day na fresh from the rendering sa aking channel, from the video, no? Yun lang mga stories. Thank you and have a great never-ending stories. Bye! Sabay kalog, tapos sabay report. Sakit nun. Huwag na ba sana?